Basura ka lang sa pamamahay na ito, Marivel. Ang bulyaw ni Ramoniel habang itinatapon sa putikan ang gintong agimat na pinagpuyatan ko para sa kanyang kaarawan. Sa tabi niya, si Rowena, ang babaeng may balat kayong anghel, ay nakangising suot ang aking dangal. Inagaw nila ang aking asawa, ang aking bahay, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking anak. Ngunit sa gitna ng unos, isang sumpa ang aking binitawan. Kaya ko bang bumangon mula sa putik? O tuluyan na akong lalamunin ng dilim? Bakit nga ba ang taong pinagkautangan mo ng loob ang siya ring kukuha ng iyong hininga? Wala ka ng puwang sa bahay na ito, Marivel. Mula ngayon, si Rowena na ang tatayo bilang asawa ko at ina ni Leo. Lumayas ka na, bago ko pakalad ka rin ang katawan mo palabas ng pintong ito. Ang boses ni Ramoniel ay parang isang matalim na itak na pilit hinihiwa ang puso ni Marivel. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Marivel ang isang maliit at makintab na agimat na ginto, isang pendant na may nakaukit na mukha ng birhen na buong ingat niyang ginawa sa loob ng 3 buwan. Ang bawat detalye nito ay pinanday niya mula sa mga tira-tirang ginto at pawis sa kanyang pwesto sa palengke. Balak sana niya itong ibigay kay Ramoniel para sa kanilang ika-10 anibersaryo, isang simbolo ng kanyang walang hanggang pasasalamat at pagmamahal sa kabila ng lahat ng hirap. Ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo at maliliit na sugat mula sa paglililok ng alahas ay nanginginig habang hinihigpitan ang kapit sa regalo na ngayon ay tila wala ng saysay. Nakahanda na sa hapagkainan ang paboritong ginataang tilapia ni Ramoniel. Ang usok nito ay tila sumasabay sa mabigat na atmosfera sa loob ng kalsada ng kanilang tahanan. Ngunit sa halip na pagdiriwang, isang malupit na katotohanan ang bumungad sa kanya. Sa likod ni Ramoniel, lumabas si Rowena mula sa kanilang silid-tulugan. Nakasuot ito ng isang mamahaling seda na nightgown. Ang mga labi ay may mapanuyang mangiti habang dahan-dahang humahawak sa braso ng kanyang asawa. Ang bawat haplos ni Rowena sa balat ni Ramoniel ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang katinoan ni Marivel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Marivel. Ang singit ni Rosminda, ang kanyang biyenan, habang pabagsak na inilalagay ang isang tumpok ng mga luma at sira-sirang maleta sa paanan ni Marivel. Masyado ka nang naging pabigat sa anak ko. Isipin mo na lang na ang lahat ng pagtira mo rito ay pambayad sa utang na loob mo nang sagutin namin ang operasyon ng nanay mo noon. Tapos na ang kontrata mo bilang asawa. You are useless now. Hindi ka nababagay sa mundong pilit na inaabot ni Ramoniel. Hindi makapagsalita si Marivel. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin at ang bawat hininga ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Ang sulyap niya ay napako sa mga papel na nakalatag sa mesa. Isang kasunduan para sa voluntaryong pagsuko ng karapatan sa kanilang anak na si Leo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak sa harap ng mga taong nagnanais siyang durugin. Ang kanyang katawan ay naging manhid, tila isang rebultong bato na unti-unting nagkakaroon ng mga lamat. Dahan-dahang binitawan ni Marivel ang gintong agimat. Ang pagbagsak nito sa sahig na gawa sa tisa ay lumikha ng isang mabigat na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Isang tunog na hudiyat ng pagtatapos ng kanyang buhay bilang isang asawa. Hindi ito gumulong. Nanatili itong nakahiga sa alikabok. Kasing dumi ng tingin sa kanya ng pamilyang pinaglingkuran niya ng buong katapatan. Paano si Leo? Anak ko siya, Ramoniel. Wala kayong karapatang ilayo siya sa akin. Ang pabulong na tanong ni Marivel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at pangungulila. Tumawa ng mapait si Ramoniel bago humakbang papalapit sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango na ibinigay ni Rowena ay humalo sa amoy ng niluto niyang ulam, isang mapanirang kombinasyon. Legal na inakalang sa papel, Marivel,
Pero tignan mo ang sarili mo, isang hamak na manggagawa sa palengke. Anong kinabukasan ang ibibigay mo sa bata? Si Rowena, mayaman siya, may koneksyon. Kayang-kaya niyang ibigay kay Leo ang buhay na hinding-hindi mo kayang abutin kahit mamatay ka pa sa pagtatrabaho. Napirmahan ko na ang mga kailangang papel. Mula ngayon, bawal mo nang lapitan ng anak ko. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na pagbuhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa bubungan ng kanilang bahay. Ang bawat patak ay tila isang latigo sa kanyang kaluluwa. Ang malamig na hangin ay pumasok sa nakabukas na pinto, nanunuot sa kanyang manipis na duster. Walang awang hinawakan ni Ramoniel ang kanyang balikat at pilit siyang itinulak palabas sa dilim ng gabi. Ang kanyang paanan ay humalik sa basang lupa at ang putik ay agad na dumumi sa kanyang mga binti. Sa huling pagkakataon, lumingon si Marivel sa bintana ng ikalawang palapag. Doon, nakita niya ang maliit na anino ni Leo na nakadungaw. Ang mga kamay ng bata ay nakadikit sa salamin habang umiiyak at pilit na tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit bago pa man niya matugunan ang tawag ng anak, marahas na isinara ni Ramoniel ang pinto at ipinatunog ang trangka mula sa loob. Naiwan si Marivel sa gitna ng baha at unos. Yakap ang kanyang sariling mga braso habang ang ulan ay patuloy na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha na hindi na niya mapigilan. Ang katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakaluhod sa gitna ng kalsada ay, hanggang kailan kailangang bayaran ng isang utang na loob kung ang kapalit nito ay ang mismong piraso ng kanyang puso? Saan siya pupunta sa gitna ng kawalan, habang ang tanging dahilan ng kanyang paghinga ay nananatiling nakakulong sa likod ng mga pader na dati ay itinuring niyang tahanan? Ang bawat hakbang ni Marivel sa gitna ng rumagasang ulan ay tila paghatak sa isang toneladang bigat ng kabiguan at pighati. Ang kalsada ng Davao na dati ay kabisado ng kanyang mga paa ay naging isang banyagang luntiang ilog ng putik at dilim. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto at ang kanyang mga daliri na kanina lamang ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dangal ay ngayon ay nakalaylay na lamang sa kanyang tabi, manhid at walang buhay. Wala siyang dalang kahit ano maliban sa suot niyang duster na basang-basa at ang alaala ng iyak ni Leo na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Mas malakas pa sa bawat kulog na gumuguhit sa kalangitan. Narating niya ang bukana ng palengke, ang lugar na naging saksi sa kanyang pagtitiyaga sa loob ng maraming taon. Ang mga saradong stall at ang amoy ng basang semento ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan, kahit na wala siyang matuluyan. Huminto siya sa tapat ng kanyang maliit na puwesto kung saan siya naglililok ng mga alahas. Napasandal siya sa malamig na rehas at doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaupo siya sa basang sahig. Ang kanyang mukha ay itinago niya sa kanyang mga palad habang ang kanyang balikat ay yuyugyug sa walang tunog na paghikbi. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na kirot na tila pinipiga ang kanyang buong pagkatao. Marivel, Diyos ko, ikaw ba yan? Isang boses ang bumasag sa kalsada. Mula sa madilim na bahagi ng palengke, lumabas si Mirasol, ang tindera ng mga kakanin na matagal nang naging kaibigan at tila kapatid ni Marivel. May hawak itong malaking payong at balot ng makapal na jacket. Agad itong tumakbo papalapit sa kanya, ang mukha ay puno ng pag-aalala at gulat. Anong nangyari sa'yo, te? Bakit ka nandito sa gitna ng bagyo? At bakit ganyan ang itsura mo? Ang sunod-sunod na tanong ni Mirasol habang pilit na itinatayo ang nanghihinang kaibigan. Ang mainit na palad ni Mirasol sa kanyang braso, ang unang pakiramdam ng pagkalinga na natanggap ni Marivel matapos ang ilang oras ng kalupitan. Pinalayas nila ako, Mirasol.
Ang anak ko, kinuha nila si Leo, ang tanging naisagot ni Marivel bago muling mabulunan ng sariling luha. Ang bawat salita ay parang paghugot ng huling hininga mula sa kanyang katawan. Hindi na nagtanong pa si Mirasol. Alam niya ang takbo ng buhay sa bahay ng mga Cruz. Alam niya ang lupit ni Rosminda at ang kahinaan ni Ramoniel. Agad niyang binalot si Marivel ng kanyang dalang shawl. Huwag ka nang magsalita. Halika, sumama ka sa akin. Hindi kita pababayaan dito. Magpapatuyo tayo. Kakain ka. Hindi pa tapos ang laban, Marivel. Hindi pwedeng sila lang ang laging panalo. Inalalayan ni Mirasol si Marivel patungo sa isang maliit na kariton kung saan nakaparada ang kanyang sasakyang dipadyak. Ngunit bago pa man sila makahakbang ng malayo, ang pandinig ni Marivel ay nakasagap ng isang kakaibang tunog. Ang mahina, ngunit matatag na pag-ikot ng gulong ng isang sasakyan sa basang aspalto. Ang liwanag mula sa dalawang malalaking ilaw ng isang itim na van ay dahan-dahang gumuhit sa kanilang direksyon. Tila isang higante na naghahanap sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag ay naging sobrang silaw para sa mga mata ni Marivel na pagod na sa pag-iyak. Napapikit siya at naramdaman ang muling paghina ng kanyang mga binti. Ang pagod, ang gutom, at ang matinding trauma ay tuluyan ng sumuko ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang unti-unting paglayo ng boses ni Mirasol na tumatawag sa kanyang pangalan. Sa gitna ng kanyang papalayong kamalayan, naramdaman ni Marivel ang paghinto ng sasakyan sa kanilang mismong harapan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang huling hudyat ng tadhana. Isang pares ng mga sapatos na mukhang mamahalin ang unang sumayad sa putikan at isang anino ng isang lalaki ang humarang sa liwanag ng headlight. Sino ang taong ito na dumarating sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay? Ito ba ay isa na namang kamay na hihila sa kanya pababa? O ang simula ng isang pag-asang hinding-hindi niya inaasahan? Bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin, narinig ni Marivel ang isang malalim at baritonong boses na puno ng awit ng pagkilala at pagkagulat. Marivel! Anak ni Mang Carding? Ikaw nga ba iyan? Ang huling imahe na nanatili sa kanyang isipan ay ang init ng isang kamay na sumalo sa kanyang balikat bago siya tuluyang nawalan ng malay sa gitna ng ulan. Nagising si Marivel sa isang silid na binalot ng amoy ng malinis na lino at bahagyang bango ng lavender. Isang mundo na malayo sa malansang amoy ng palengke at sa mapanglaw na kalsada ng Davao. Ang liwanag ng umaga na sumisilip sa pagitan ng makakapal na kurtina ay nagdulot ng bahagyang hapdi sa kanyang mga mata na namaga sa magdamag na pag-iyak. Sa loob ng ilang sandali, tila nalimutan niya ang lahat, ang ulan, ang pagtataboy sa kanya, at ang malamig na semento. Ngunit nang maramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib at ang pananakit ng kanyang katawan, ang mapait na katotohanan ay bumalik, na parang isang malakas na hampas ng alon sa pampang. Gising ka na pala. Huwag kang biglang bumangon, baka mahilo ka pa. Isang baritonong boses, kalmado at puno ng awit ng kapanatagan, ang nagmula sa gilid ng silid. Doon, nakaupo sa isang silya, ang lalaking huling nakita ni Marivel bago siya lamunin ng kadiliman. Maayos ang pananamit nito. Ang kanyang mukha ay kababakasan ng talino at isang uri ng kabaitan na matagal nang hindi nararamdaman ni Marivel mula sa ibang tao. Nasaan ako? Sino? Sino po kayo? Ang tanong ni Marivel. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Napansin niya ang swero na nakakabit sa kanyang braso at ang malinis na puting kumot na nakabalot sa kanya. Nasa isang pribadong klinika ka, Marivel. Ako si Marcelo Dizon, isang abogado. Ang sagot ng lalaki habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanyang higaan. Hindi ito lumapit ng masyado upang hindi siya matakot. Isang senyales ng paggalang sa kanyang espasyo. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito. Si Mirasol ang kasama mo kagabi
At siya ang nagpaliwanag sa akin ng lahat. Napakunot ang noo ni Marivel. Paano niyo po, paano niyo po nalaman ang pangalan ko? At ang tatay ko? Binanggit niyo ang pangalan niya. Ngumiti ng bahagya si Marcelo, isang ngiting may halong pait ng gunita. Ang tatay mong si Mang Carding, siya ang dahilan kung bakit ako nakatapos ng pag-aaral. Noong wala akong pambayad sa matrikula at halos palayasin sa tinitirhan ko sa Maynila, ang tatay mo ang nagbigay sa akin ng puhunan para makabangon. Isang utang na loob na hinding-hindi ko nabayaran dahil bigla siyang nawala at hindi ko na mahanap ang pamilya niya. Hanggang sa makita kita kagabi, sa gitna ng ulan, kamukhang kamukha mo siya, Marivel. Ang mga mata mo ay kasing tapang ng sa kanya. Tila tumigil ang mundo ni Marivel. Sa gitna ng kanyang pinakamadilim na yugto, kung saan ang taong pinagkautangan niya ng loob ang siyang dumurog sa kanya, lumitaw ang isang tao mula sa nakaraan upang bayaran ang kabutihan ng kanyang ama. Ang tadhana ay tila may kakaibang paraan ng paghabi ng mga kwento. Attorney Marcelo, ang anak ko. Biglang naalala ni Marivel si Leo at ang kanyang kamay ay automatikong humawak sa kanyang tiyan na tila naroon pa ang bata. Kinuha nila si Leo, si Ramoniel, ang asawa ko. Pilit nilang ipinapirma ang pagsuko ko sa karapatan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam ko, Marivel, don't worry, we will fight this. Ang seryosong sagot ni Marcelo. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa determinasyon. Bilang abogado at bilang taong may malaking pasasalamat sa pamilya mo, gagawin ko ang lahat. Pero sa ngayon, kailangan mong magpalakas. You need to heal. Hindi lang ang katawan mo, kundi pati ang puso mo. You cannot fight a war if you are broken. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Mirasol sa silid, bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga gamit ni Marivel na nailigtas niya. Inilapag niya ito sa lamesa at agad na nakiupo sa tabi ng kaibigan. Te, ayos ka na ba? Huwag kang mag-alala, nakalak ang pinto, walang makakapasok ditong mga demonyo. Kinuha ni Mirasol ang lumang cellphone ni Marivel mula sa bag. Naka-off ito kagabi dahil nabasa, pero pinatuyo ko na sa bigas. Subukan mong buksan, baka may balita na. Nanginginig ang mga daliri ni Marivel habang pinipindot ang button ng kanyang telepono. Ang liwanag ng screen ay nagpakita ng maraming missed calls at messages, ngunit isa lamang ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang voice message mula sa isang hindi kilalang numero. Dahan-dahang inilapit ni Marivel ang telepono sa kanyang tainga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas sa katahimikan ng silid. Nanay? Nanay, nasaan ka po? Sabi ni Tita Rowena, ayaw mo na raw sa akin kaya ka umalis. Nanay, bumalik ka na po, natatakot ako rito. Ang boses ni Leo ay puno ng hikbi, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal o sipa. Ngunit bago pa man makasagot sa isip si Marivel, narinig niya ang isang pamilyar at matalas na boses sa kabilang linya. Sabi ko sa'yo, huwag kang tatawag sa babaeng yon. Wala ka ng nanay. Leo, akin ka na ngayon. Ang tunog ng biglang pagkaputol ng linya ay tila isang huling hudyat ng digmaan. Nanatiling nakadikit ang telepono sa tainga ni Marivel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang luha ay hindi na pumatak, bagkus ay napalitan ng isang apoy ng determinasyon. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Lumingon siya kay Marcelo. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng takot, kundi ng isang desisyong wala nang balikan. Attorney, kailan tayo magsisimula? Gusto ko silang pagbayarin. Gusto kong bawiin ang anak ko kahit anong mangyari. Tumango si Marcelo. Dama ang bigat ng damdamin ng babaeng nasa harap niya. Ngunit sa ilalim ng determinasyong iyon, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Sapat ba ang galit upang talunin ang mga taong may pera at kapangyarihan? O lalamunin lamang siya ng apoy na siya mismo ang nagmitsa?
Ang loob ng talyer ni Tita Carmen ay nababalot ng amoy ng nasunog na langis, mainit na uling, at ang matapang na halimuyak ng hininga ng mga metal. Sa bawat sulok ay makikita ang mga kagamitang naging saksi sa maraming taon ng paglikha. Mga martilyong pudpud na ang ulo, mga sipit na may bakas ng kalawang, at ang mga maliliit na lalagyan ng mga batong hiyas na tila naghihintay na bigyan ng buhay. Dito dinala ni Marcelo si Marivel matapos itong lumabas sa klinika, sa isang tagong lugar sa Davao, kung saan ang sining ay mas pinahahalagahan kaysa sa ingay ng mundo. Si Tita Carmen ay isang babaeng ang mga kulubot sa mukha ay tila isang mapa ng mga karanasang puno ng hirap at tagumpay. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga marka ng edad, ay nananatiling matatag at tumpak sa bawat galaw. Tiningnan niya si Marivel ng malalim. Tila sinusuri nito hindi lamang ang kakayahan ng mga kamay ng babae, kundi ang lalim ng sugat sa kanyang kaluluwa. Ang paggawa ng alahas ay hindi lamang tungkol sa pagpapaganda, Marivel, ang simula ni Tita Carmen habang dahan-dahang inilalapag ang isang piraso ng hindi pa napuputol na pilak sa harap ng babae. Ito ay tungkol sa kung paano mo titiisin ang init ng apoy at ang bawat hampas ng martilyo upang mailabas ang tunay na ningning sa loob ng isang matigas na materyales. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, iyan ang iyong magiging apoy. Kinuha ni Marivel ang isang maliit na sipit. Naramdaman niya ang lamig ng bakal sa kanyang palad. Isang pamilyar na pakiramdam na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa palengke. Ngunit nang tangkain niyang itapat ang pilak sa apoy ng burner, nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri. Ang bawat anino ng apoy sa dingding ay tila nagiging mukha ni Ramoniel na sumisigaw sa kanya. At ang init ng talyer ay tila nagiging pakiramdam ng ulan sa kanyang balat noong gabing itaboy siya. Nabitawan niya ang kagamitan at ang pagtama nito sa matigas na sahig ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Napayuko si Marivel. Ang kanyang mga balikat ay muling nanginig sa kaba at kawalan ng tiwala sa sarili. Hindi ko po kaya, tita. Pakiramdam ko, pati ang mga kamay ko ay kinalimutan na kung paano lumikha. Lumapit si Tita Carmen at marahang ipinatong ang kanyang mainit na palad sa nanginginig na kamay ni Marivel. Huwag mong labanan ng panginginig, anak. Hayaan mong dumaloy ang takot hanggang sa mapagod ito. Ang sining ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa iyong mga lamat. Sa kabilang bahagi ng talyer, nakaupo si Mirasol sa isang lumang bangko, tahimik na nagbabasa ng isang lokal na pahayagan na binili niya sa kanto. Ngunit ang kanyang katahimikan ay biglang napalitan ng isang malalim na buntong hininga ng pagkagulat at galit. Diyos ko, Marivel, tignan mo ito. Dahan-dahang lumapit si Marivel. Bitbit ang bigat ng kanyang puso. Inilapag ni Mirasol ang dyaryo sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang pangunahing pahina ng lifestyle section ay nagpapakita ng isang malaki at makulay na larawan. Doon, sa gitna ng isang marangyang ballroom na pinalamutian ng mga puting bulaklak, ay nakatayo si Ramoniel at Rowena. Nakasuot si Rowena ng isang kumikinang na gown. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng isang kwintas na alam ni Marivel na nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng kinita niya sa loob ng 5 taon. Nayakayakap si Ramoniel sa baywang nito. Ang mukha ay puno ng tagumpay at kayabangan. Ang pamagat ng balita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Marivel. Ang bagong power couple ng Davao, Ramoniel Cruz at Rowena Alonso, ipinagdiwang ang kanilang marangyang engagement party. Sa ilalim ng larawan, may maliit na caption na nagsasabing, ang magkasintahan ay naghahanda na para sa kanilang kasal sa susunod na buwan, kasama ang kanilang pinakamamahal na anak na si Leo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Leo sa tabi ng pangalan ni Rowena ay tila isang punyal na itinusok sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Marivel. Ang kanyang paningin ay nagdilim
at ang hangin sa loob ng talyer ay tila biglang naglaho. Naroon sila, nagsasaya sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Ginamit nila ang kanyang pagkawala upang buuin ang kanilang pangarap na pamilya, habang siya ay naiwang nagpupulot ng mga piraso ng kanyang sarili sa alikabok. Gagamitin nila ang anak ko para magmukhang perpekto sa mata ng lahat. Ang pabulong na wika ni Marivel, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay biglang tumigil, napalitan ng isang paninigas ng mga kalamnan na hudyat ng isang namumuong bagyo sa loob. Tumingin siya muli sa burner na may asul na apoy. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot sa init. Kinuha niya muli ang sipit. Ang kanyang kapit ay naging mahigpit at sigurado. Ang bawat detalye ng mukha ni Rowena sa dyaryo ay naging uling na nagpapaningas sa kanyang determinasyon. Tita Carmen, ituloy natin ang pag-aaral, wika ni Marivel habang nakatitig sa apoy. Gusto kong gumawa ng isang bagay na mas makinang kaysa sa kahit anong suot ng babaeng iyan. Gusto kong makita nila na ang pilak na itinapon nila sa putikan ay marunong ding sumunog. Tumango si Tita Carmen, dama ang pagbabago sa enerhiya ng kanyang bagong estudyante. Ngunit sa likod ng determinasyong iyon, isang malalim na kalungkutan ang nananatiling nakatago sa mga mata ni Marivel. Habang siya ay nagsisimulang magpanday, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Sapat ba ang ganda ng isang alahas upang bawiin ang pagmamahal ng isang anak na dahan-dahang tinuturuan na kalimutan ang kanyang tunay na ina? Sa tapat ng naglalakihang rehas na bakal ng bahay krus, nakatayo si Marivel habang ang sikat ng araw ay tila pilit na sinusunog ang kanyang balat. Ang hangin ay tuyo at puno ng alikabok, malayo sa malamig na hanging dala ng ulan noong gabing itaboy siya. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang maliit na supot ng paboritong kandi ni Leo. Ang bawat piraso ay tila isang munting alaala ng kanilang mga hapon na puno ng tawanan at yakap. Sa loob ng ilang araw na pananatili niya sa talya ni Tita Carmen, ang tanging nagpapatakbo sa kanyang dugo ay ang matinding pagnanais na makita muli ang mukha ng kanyang anak kahit sa malayo lamang. Hindi nakikinig ang puso ng isang ina sa payo ng batas o sa luhika ng isang abogado. Kahit sinabi ni Marcelo na kailangan muna niyang magpalakas at maghintay ng tamang pagkakataon, ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa lugar na ito. Ang mga mata ni Marivel ay nakapako sa malawak na hardin sa loob ng bakod, kung saan nakita niya ang isang maliit na figura na tumatakbo. Si Leo iyon, nakasuot ng bagong damit na halatang mamahalin, ngunit ang kanyang mga galaw ay tila walang sigla na dati ay likas sa kanya. Leo, anak ko, ang pabulong na tawag ni Marivel. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pag-asa. Ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa pagitan ng mga rehas. Pilit na inaabot ang hangin na tila ba doon niya mahahawakan ang kanyang anak. Nang marinig ng bata ang pamilyar na tinig, huminto ito sa pagtakbo. Tumingin si Leo sa direksyon ng gate, ang kanyang malalaking mata ay sandaling nagpakita ng kislap ng pagkilala. Ngunit bago pa man makahakbang ang bata, papalapit sa kanyang ina, isang kamay na may mapulang kuko ang biglang pumatong sa kanyang balikat. Lumabas si Rowena mula sa likod ng malalaking puno ng palm. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang pekeng pag-aalala na tila isang maskarang gawa sa porselana. Sino iyan, Leo? Hindi ba't sabi ko sa'yo, huwag kang kakausap sa mga pulubi sa labas? Ang malakas na wika ni Rowena, sapat na upang marinig ni Marivel. Ang bawat salita ay tila isang tumpok ng yelo na ibinuhos sa nag-aapoy na puso ni Marivel. Rowena, parang awa mo na. Hayaan mo lang akong mayakap ang anak ko kahit sandali. Ang pagsusumamo ni Marivel. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang punuin ng luha. Ang kanyang katawan ay nakasandal sa bakal na gate. Ang lamig nito ay naging magaspang na realidad laban sa kanyang mainit na pighati. Ngumiti si Rowena,
ng mapait bago yumuko upang bumulong sa tainga ni Leo. Hindi marinig ni Maribel ang mga sinasabi nito, ngunit nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Ang kislap ng pagkilala sa mga mata ni Leo ay dahan-dahang napalitan ng takot, pagkalito, at isang uri ng puot na hindi dapat maramdaman ng isang bata. Marahang itinulak ni Rowena si Leo papalapit sa gate, habang ang babae ay nanatiling nakatayo sa likuran, tila isang puppeteer na nagmamanipula ng kanyang manika. Sabihin mo sa kanya, Leo. Sabihin mo ang totoo. Ang utos ni Rowena sa isang tinig na parang asukal na may halong lason. Humakbang si Leo papalapit sa rehas. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang shorts. Tumingin siya kay Maribel, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang init sa kanyang paningin. Ang supot ng candy na hawak ni Maribel ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa tuyong lupa. Ang tunog ng pagtama nito sa alikabok ay tila hudyat ng isang napipintong pagguho. Bakit ka pa bumalik? Sabi ni Daddy at ni Tita Rowena. Iniwan mo raw ako dahil mas gusto mo ang pera sa palengke, sabi nila. Ikaw ang dahilan kung bakit kami laging nag-aaway. Ang boses ni Leo ay nanginginig, ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga punyal na tumpak na tumatama sa puso ni Maribel. Hindi totoo yan, Leo. Mahal na mahal ka ni nanay. Pinilit nila akong umalis. Anak, ang pagsigaw ni Maribel, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa bakal hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ngunit umiling ang bata. Ang kanyang mukha ay naging matigas, isang imahe na hiram mula sa kanyang ama. Hindi na kita kilala, nanay. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Matapos bitawan ng mga salitang yon, tumalikod si Leo at mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng malaking bahay. Huminto si Rowena sa tapat ng gate, tinitigan si Maribel ng may ganap na pagtatagumpay sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at iwinasiwas ito bilang pamamaalam bago tuluyang sumunod sa loob. Naiwan si Maribel na nakakapit pa rin sa mga rehas. Ang kanyang katawan ay unti-unting nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa labas ng gate. Ang alikabok ay dumidikit sa kanyang basang mukha at ang supot ng kandi sa kanyang paanan ay natatakpan na ng dumi. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng lumang Maribel, ang babaeng umaasa sa awa, ang asawang mapagtiis, at ang inang naniniwala sa himala, ay tuluyan ng namatay. Ang bawat hikbi niya ay naging isang panata ng pagbabago. Ang sakit na nanggaling sa sariling anak ay naging isang matigas na baluti na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa malaking bahay, hindi na gamit ang mga matang puno ng luha, kundi gamit ang paningin na kasing talim ng mga hiyas na kanyang binubuo. Ang tanong na nananatili sa hangin ay hindi na kung kailan siya makakabalik, kundi kung paano niya susunugin ang bawat pader na naghihiwalay sa kanila ng kanyang anak. Kahit na ang kapalit nito ay ang huling hibla ng kanyang kabaitan. Ang hangin sa loob ng pandayan ni Tita Carmen ay tila naging mas matapang at mas mabigat sa bawat araw na lumilipas. Ang dating nanginginig na mga kamay ni Maribel ay unti-unti nang naging kasing tigas ng bakal. Ang kanyang mga daliri ay nagkaroon na ng sariling isip habang hinahawakan ang bawat kagamitan. Sa bawat pagtama ng maliit na martilyo sa piraso ng ginto, lumilikha ito ng isang matinis na nota na tila isang panalangin na pilit ipinapaabot sa langit. Hindi na siya umiiyak. Ang bawat luhang dapat sana ay pumatak ay dinala niya sa init ng apoy, hinayaang maging uling na nagpapaningas sa kanyang paggawa. Isang gabi, habang ang buwan sa labas ay nagtatago sa likod ng mga ulap, natapos ni Maribel ang kanyang kauna-unahang obra maestra. Ito ay isang pendant na gawa sa puting pilak na may hugis ng isang buwangga suklay na tila yumayakap sa isang maliit na perlas. Ang perlas na iyon ay sumisimbolo kay Leo, ang kanyang kayamanan na nasa gitna ng kadiliman. Nang itapat niya ito sa liwanag ng isang maliit na lampara,
Ang ningning nito ay tila humihinga, may taglay na buhay na hindi kayang tapatan ng kahit anong mamahaling alahas na nabibili sa mga mall. Ano ang itatawag mo sa iyong koleksyon, anak? Ang malumanay na tanong ni Tita Carmen habang nakasandal sa pintuan ng talyer. Pinanood niya ang pagbabago ni Maribel sa loob ng ilang linggo. Ang babaeng dati ay tila isang basang sisiw ay ngayon ay tila isang diwatang nagpapanday ng sariling kapalaran. Tumingin si Maribel sa labas ng bintana, doon sa malayo kung saan nagtatago ang buwan. Luna, tita, tatawagin ko itong Luna dahil ang buwan ay hindi nawawala ang ganda kahit balutin pa ito ng pinakamaitim na gabi. At balang araw, ang liwanag na ito ang gigabay sa anak ko pabalik sa akin. Naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang uri ng kapayapaan sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may halaga siya, hindi bilang asawa ni Ramoniel o manugang ni Rosminda, kundi bilang isang individual na may kakayahang lumikha ng sining mula sa sariling habdi. Kinaumagahan, dumating si Marcelo sa talyer. May dala siyang isang makapal na folder, ngunit ang kanyang mukha ay hindi bakas ng pagod sa opisina, kundi ng isang pananabik. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng lamesang puno ng mga kagamitan. May magandang balita ako, Maribel, o mas tamang sabihing Luna. Ang nakangiting wika ni Marcelo. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang tinititigan ang babaeng nasa harap niya. Ipinakita ko ang mga litrato ng mga gawa mo sa isang malaking kolektor ng sining sa Manila. Hindi sila makapaniwala na ang mga ito ay gawa rito sa Davao. Gusto nilang bilhin ang buong unang koleksyon mo para sa isang pribadong gallery. Nalaglag ang hawak na sipit ni Maribel. Lahat sila, attorney, pero nagsisimula pa lang ako. Iyan ang tinatawag na talent, Maribel. Hindi yan nasusukat sa tagal, kundi sa damdamin na inilalagay mo sa bawat paglilok. Ang sagot ni Marcelo. Lumapit siya ng kaunti, sapat na upang maamoy ni Maribel ang bango ng kanyang malinis na polo. At may isa pa. Ang kolektor na ito ay may malaking impluensya sa lipunan. Kapag naging matagumpay ang bentahan, magkakaroon tayo ng sapat na pondo at koneksyon para sa laban natin sa korte. Hindi ka na basta-basta magagalaw ng mga krus. Isang matamis na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Maribel. Isang ngiting hindi lamang dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pag-asang muling makasama ang kanyang anak. Ngunit bago pa man niya maipagdiwang ang balita, napansin niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Marcelo. Bakit, attorney? May problema ba? Huminga ng malalim si Marcelo. Ang kolektor na ito ay galing sa isang kilalang pamilya. Pero may isang kondisyon siya. Gusto niyang makita ang mukha ng artist bago niya ilabas ang malaking halaga. Ayaw niya ng transaksyon sa likod ng pangalang Luna lamang. Gusto niyang masiguro na ang sining na bibilin niya ay may malinis na pinagmulan. Natigilan si Maribel. Ang pagpapakita ng mukha ay nangangahulugang paglabas sa kanyang pinagtataguan. Ibig sabihin nito ay malalaman ni Ramoniel at Rowena na hindi siya basta-basta nawala, kundi bumabangon na siya. Ngunit may isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso nang banggitin ni Marcelo ang huling pangalan ng buyer. Sino ang buyer na yon, attorney? Tumingin si Marcelo ng diretso sa kanyang mga mata. Ang pangalan niya ay Doña Victoria Alonzo, ang lola ni Rowena. Ang tanging tao sa pamilya nila na hindi nakakasundo ng kanyang apo dahil sa sobrang higpit nito sa moralidad. Ang katahimikan sa loob ng talyer ay naging kasing tulis ng isang punyal. Ang tadhana ay muling naglaro ng isang mapanganib na baraha. Haharapin ba ni Maribel ang mismong pamilya ng babaeng sumira sa kanyang buhay? O mananatili siyang anino ng buwan habang dahan-dahang nawawala ang kanyang pagkakataon? Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang paalala na ang oras ng pagtatago ay malapit ng matapos at ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Sa loob ng mansyon ng mga Cruz, ang bawat gamit ay kumikinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ngunit ang bawat ningning ay tila may kasamang lamig na hindi kayang pawiin
ng anumang sikat ng araw. Nakaupo si Rosminda sa harap ng kanyang malaking salamin, ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng mga luma at malalaking singsing ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang leeg. Sa kabila ng lahat ng alahas na kanyang tinatago sa loob ng mga velvet na kahon, pakiramdam niya ay may kulang pa rin. Para sa kanya, ang alahas ay hindi lamang palamuti. Ito ang kanyang baluti laban sa mapanghusgang mata ng lipunan. Ang ebidensya na siya ay nakataas sa lahat. Mommy, tignan mo ito. Ang buong Davao ay pinag-uusapan ng bagong artist na ito. Ang wika ni Rowena habang papasok sa silid, bitbit ang isang makintab na lifestyle magazine. Ipinakita niya ang isang pahina kung saan tampok ang isang malabong larawan ng isang pendant, ang Luna Crescent. Ang bawat kurba ng pilak at ang pagkakalagay ng perlas ay nagpapakita ng isang uri ng karangyaan na hindi sumisigaw, kundi bumubulong ng kapangyarihan. Nanliit ang mga mata ni Rosminda habang tinititigan ang larawan. Bilang isang kolektor, alam niya ang pagkakaiba ng gawang makina sa gawang may kaluluwa. Luna, ngayon ko lang narinig ang pangalang yan, ngunit ang disenyo niya, may kakaiba itong hatid. Tila ba bawat piraso ay may itinatagong sikreto. Sabi nila, limitadong piraso lang ang ilalabas niya at tanging ang mga imbitado lang ang makakapasok sa pribadong auction sa susunod na linggo. Dagdag ni Rowena, ang kanyang tinig ay puno ng pagnanasa. Imagine, Mommy, kung masusuot natin yan sa darating na charity ball. Tiyak na mapapanganga si Doña Victoria. Baka sakaling sa paraang ito ay tanggapin na niya tayo ng buong buo. Sa kabilang panig ng mansyon, sa loob ng kanyang opisina, si Ramoniel ay balisa. Ang tunog ng kanyang ballpen na paulit-ulit na tumatama sa ibabaw ng lamesang kahoy ay tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas sa gitna ng kanyang kaba. Ang kumpanya ay unti-unti nang nararamdaman ang bigat ng mga utang na ginamit nila para suportahan ang marangyang engagement party at ang mga luho ni Rowena. Ngunit alam niya na sa mundong kinabibilangan nila, ang pagpapakita ng kahinaan ay katumbas ng kamatayan. Kailangan nilang mapanatili ang imahe ng pagiging matagumpay, anuman ang mangyari. Habang nag-uusap ang magbiyenan, isang katulong ang kumatok sa pinto at nag-abot ng isang itim na sobre na may tatak na ginto, isang hugis ng buwan. Ang papel ay mabango, amoy ng gabi at misteryo. Isang imbitasyon para sa pamilya Cruz, ang basa ni Rosminda, ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Mula sa Luna, mukhang napansin nila ang ating katayuan sa Davao. Hindi nila alam, sa loob ng isang maliit na sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang mansyon, nakatitig si Marivel sa kanilang gate. Nakasuot siya ng malalaking salamin at isang simpleng scarf, sapat na upang hindi siya makilala ng sinumang dadaan. Sa kanyang tabi ay si Marcelo, tahimik na pinagmamasdan ng bawat reaksyon ng babaeng dati ay tila anino lang. Ngunit ngayon ay siya nang nagmamanipula ng liwanag. Kagat paro na sila, attorney. Ang pabulong na wika ni Marivel, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumuhit ng isang bilog sa bintana ng sasakyan na nababalot ng hamog. Alam ko ang kahinaan ni Rosminda. Gagawin niya ang lahat para magmukhang hari at reyna sila sa mata ng mga Alonso. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ubusin ang huling sentimo ng pamilya nila. Sigurado ka ba rito, Marivel? Ang tanong ni Marcelo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala para sa emosyonal na kalagayan ng babae. Kapag pumasok sila sa auction na yon, wala nang balikan. Haharapin mo sila ng mukhaan. Tumingin si Marivel kay Marcelo at sa unang pagkakataon, nakita ng abogado ang isang ngiti na hindi abot sa mga mata. Isang ngiti ng isang taong tapos na sa pagtangis at nagsisimula ng maningil. Hahayaan ko silang mahulog sa sarili nilang bitag ng karangyaan. Gusto kong makita kung gaano kakinang ang kanilang mga hiyas
kapag nalaman nilang ang lupang kinatatayuan nila ay gumuho na. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang paghaharap na babago sa lahat. Ngunit sa likod ng determinasyong yon, muling sumagi sa isipan ni Marivel ang mukha ni Leo. Kung magtagumpay man siya sa pagpapabagsak sa mga krus, magiging sapat ba yon upang mapunuan ang puwang sa puso ng kanyang anak na dahan-dahang nalalaso ng kasinungalingan? Ang itim na sobrang hawak ni Rosminda ay tila isang susi sa paraiso. Ngunit para kay Marivel, ito ang unang pako sa kabaong ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Ang bawat pahina ng tadhana ay dahan-dahang bumubukas at ang gabi ng auction ay nangangako ng isang liwanag na hindi lamang magpapakita ng kagandahan, kundi magbubunyag din ng pinakamaitim na katotohanan. Ang bawat hibla ng kurtinang pelos na kulay alak ay tila nagtatago ng 1,000 lihim sa loob ng marangyang gallery na yon. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak, lumilikha ng isang atmosfera ng kapangyarihan at karangyaan na sadyang nakakalasing. Sa likod ng mga tabing, nakatayo si Marivel, suot ang isang itim na maskarang ginto na bumabalot sa itaas na bahagi ng kanyang mukha. Ang kanyang suot na gown ay tila agos ng gabi, madilim ngunit kumikinang sa bawat galaw. Mula sa maliit na awang ng kurtina, pinagmamasdan niya ang pagdating ng mga bisita. Ang mga taong dati ay tinataboy siya, ngunit ngayon ay sabik na makita ang kanyang likha. Doon niya nakita ang pagpasok ni Ramoniel at Rowena, kasama si Rosminda na nakataas ang noo na tila ba pag-aari nila ang buong gusali. Mukha silang perpekto sa ilalim ng mga ilaw, ngunit sa paningin ni Marivel, nakikita niya ang bawat lamat sa kanilang mga maskara. Ang hawak ni Ramoniel sa braso ni Rowena ay tila masyadong mahigpit at ang mga mata ni Rowena ay hindi mapakali sa paghahanap ng atensyon mula sa mga naroroon. Nang dahan-dahang lumayo ang mga tao upang kumuha ng inumin, napadpad ang magkasintahan sa isang madilim na sulok malapit sa kinalalagyan ni Marivel. Hindi nila alam na ang bawat bulong nila ay malinaw na naririnig ng babaeng tila anino sa likod ng tela. Ramoniel, I told you, kailangan nating makuha ang Luna Crescent. Nakita mo ba kung paano tumingin sa atin ang mga kakilala ni Doña Victoria? They are waiting for us to make a move. Ang asukal, ngunit may talim na boses ni Rowena. Rowena, please, can we just slow down? Masyado nang malaki ang inilabas nating pera sa engagement party pa lang. Ang credit lines ng kumpanya ay halos sagad na. Ang sagot ni Ramoniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkapahiya. Baka pwedeng sa susunod na lang tayo bumili ng ganito kamahal. Next time, at hayaang makuha ng iba ang atensyon na dapat ay sa atin? Don't be so cheap, Ramoniel. You promised me a life of royalty. Ngayon ka pa ba aatras kung kailan narito na tayo? Ang mukha ni Rowena ay sandaling nagbago. Ang kanyang kagandahan ay napalitan ng isang anyo ng kasakiman na tila isang halimaw na nagugutom. Isipin mo na lang, kapag suot ko ang alahas na yan, mas madali nating mapapaikot ang mga investors. It's an investment, not an expense. Naramdaman ni Marivel ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Doon niya napatunayan na ang pagmamahal na ipinagpalit sa kanya ni Ramoniel ay isa lamang transaksyon, isang relasyong nakabatay sa kung gaano karaming ningning ang kayang ibigay ng isa para sa ego ng isa. Ang kanyang puso ay kumirot, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa galit, na ang kinabukasan ng kanyang anak ay nakasalalay sa dalawang taong mas pinahahalagahan ang tingin ng ibang tao kaysa sa katapatan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ramoniel, isang tunog ng pagsuko. Fine, but this is the last time. Kailangan nating ayusin ang cash flow sa opisina pagkatapos nito. Nang matapos ang usapan, dahan-dahang humakbang si Marivel palayo. Ngunit sa kanyang pagkilos, ang laylayan ng kanyang gown ay bahagyang sumabit sa isang maliit na kagamitan
sa backstage. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay tila isang malakas na hudyat sa gitna ng kanilang usapan. Biglang huminto si Ramoniel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at agad na tumingin sa direksyon ng kurtina. May tao ba riyan? Ang tibok ng puso ni Marivel ay naging kasing bilis ng isang tambol na mabilis ang paghampas. Napasandal siya sa malamig na dingding, pinipigilan ang bawat hininga hanggang sa maramdaman niya ang hapdi sa kanyang baga. Narinig niya ang tunog ng bawat hakbang ni Ramoniel papalapit sa kurtina. Ang dahan-dahang pag-atungal ng sapatos sa sahig na tila isang maninila na papalapit sa kanyang huli. Ang kamay ni Ramoniel ay dahan-dahang humawak sa gilid ng pelos na tela. Ang bawat hibla ng kurtina ay dahan-dahang bumubukas. Inilalantad ang liwanag mula sa ballroom patungo sa madilim na backstage. Isang pulgada na lamang ang layo at ang mukha ni Marivel ay malalantad na sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Naramdaman ni Marivel ang isang butil ng pawis na gumulong mula sa kanyang sentido. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang buong plano, ang kanyang bagong pagkakakilanlan bilang Luna, at ang kanyang pagkakataong mabawing muli si Leo ay nakasalalay sa isang mabilis na paghawi ng kurtina. Nakatitig siya sa anino ng kamay ni Ramoniel. Handa na ba siyang harapin ang kanyang nakaraan? O tuluyan na siyang maglalaho sa dilim bago pa man magsimula ang kanyang tunay na laban? Ang bawat hibla ng kurtinang pelos ay dahan-dahang gumalaw sa ilalim ng mga daliri ni Ramoniel. Isang pulgada na lamang ang layo mula sa pagbubunyag ng lihim na itinatago ni Marivel. Ang lamig ng pawis sa noo ng babae ay tila naging yelo at ang kanyang hininga ay pinigil niya sa kaibuturan ng kanyang baga hanggang sa makaramdam siya ng matinding kirot. Ngunit bago pa man tuluyang mahawi ang tela, isang matatag at pamilyar na boses ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng backstage. Mr. Cruz, hinahanap ka na ng mga organizer sa harap. Mukhang may kailangang linawin tungkol sa iyong huling bid. Si Marcelo iyon. Nakatayo siya sa kabilang panig ng pasilyo. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na nagpalingon kay Ramoniel. Ang kamay ng lalaki ay bumitaw sa kurtina at sa isang iglap, ang pagkakataong makita ang mukha ni Marivel ay naglaho na parang usok. Nang makaalis ang kanyang dating asawa, napasandal si Marivel sa malamig na dingding. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig sa tindi ng relief at takot. Dahan-dahan siyang lumabas sa likuran ng gallery, kung saan naghihintay ang isang lumang sasakyan na magdadala sa kanya pabalik sa talyer ni Tita Carmen, ang tanging lugar kung saan siya tunay na ligtas. Pagdating sa talyer, hindi ang katahimikan ng gabi ang sumalubong sa kanya. Naroon si Marjo, ang kanyang pinsan na matagal nang nawalay, kasama si Mirasol. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng seryosong ekspresyon na nagpabilis sa tibok ng puso ni Marivel. Inilatag ni Marcio ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kahoy na puno ng mga dumi ng sining. Marivel, tama ang hinala natin. Hindi lang basta-basta pag-ibig ang dahilan kung bakit pumasok si Rowena sa buhay ninyo. Ang simula ni Marcio, ang kanyang boses ay may halong pait at galit. Nakuha ko ang mga financial records mula sa dating kumpanya ni Rowena sa Manila. Bago siya lumipat dito sa Davao, baon na siya sa utang dahil sa mga palpak na investment. Ginamit niya ang pamilya Cruz bilang kanyang huling baraha. Binuklat ni Marivel ang mga papel. Ang bawat numero at pirma ay tila mga anay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng mansyon na dati niyang itinuring na tahanan. Gusto niyang makuha ang trust fund ni Leo na iniwan ng lolo ni Ramoniel. Iyon ang dahilan kung bakit pilit niyang pinapapirma si Marivel sa pagsuko ng karapatan sa bata. Ang bawat pahina ng dokumentong hawak ni Marcio ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Marivel. Isang katotohanan na ang kanyang anak ay hindi itinuturing na tao ng mga Cruz, kundi isang susi lamang sa kaban ng yaman na malapit ng maubos. Hindi lang yan, Marivel. Ang singit ni Mirasol, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot
at pagkapuot. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang lumang telepono at ipinatong ito sa gitna ng lamesa. Ang liwanag mula sa screen ay nagpakita ng isang video na tila kinuha mula sa malayo, sa likod ng mga halaman sa hardin ng mansyon. Noong huling beses na sinubukan mong pumasok, naiwan ko ang cellphone ko na nakarecord sa tapat ng gate. Panoorin mo ito. Ang bawat segundo ng video ay tila isang pagbitay sa puso ni Marivel. Nakita niya si Rowena na kinakaladkad si Leo patungo sa loob ng bahay matapos itong utusan na magsalita ng masama sa kanyang ina. Ang maliliit na balikat ng bata ay nayuyugyug sa pag-iyak at ang kanyang mga paa ay pilit na pumipiglas, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak ni Rowena sa kanyang braso ay tila isang bakal na kasing talim ng kanyang mga kuko. Sa huling bahagi ng video, nakita ni Marivel ang marahas na pagtulak ni Rowena sa bata patungo sa madilim na sulok ng veranda habang dinuduro ito ng daliri. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Rowena ay tila mga lason na pilit na isinusubo sa isang inosenteng kaluluwa. Naramdaman ni Marivel ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang hangin sa loob ng talyer ay tila naging kasing nipis ng sinulid. Ang bawat pangarap niya ng isang mapayapang pakikipag-ayos ay tuluyan ng naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay hindi na lamang isang babaeng nang agaw ng asawa, kundi isang halimaw na dahan-dahang pumapatay sa pagkatao ng kanyang anak para sa pera. Gagamitin niya ang takot para mapasunod si Leo. Ang pabulong na wika ni Marivel, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng mga hiyas na kanyang binubuo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na kahoy hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Hindi na ito tungkol sa akin, Marcio. Hindi na ito tungkol sa pamilya o sa utang na loob. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng anak ko. Lumingon siya kay Marcelo na kapapasok lang sa pintuan ng talyer. Ang abogado ay nakatitig sa kanya ng may malalim na pag-unawa at paggalang. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marcelo ang isang bagong Marivel. Isang inang handang sumuong sa pinakamalakas na bagyo. Isang babaeng hindi na natatakot sa sariling anino. Attorney, gamitin mo ang lahat ng ebidensyang ito. Ang financial fraud, ang manipulasyon sa bata, at ang pananakit. Ang utos ni Marivel, ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Gusto kong makita silang gumuho mula sa itaas. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawala ng lahat hanggang sa ang tanging matira sa kanila ay ang kanilang sariling kadiliman. Tumango si Marcelo. Dama ang init ng determinasyon ng babaeng nasa harap niya. Ngunit bago pa man sila makapagplano ng susunod na hakbang, muling tumunog ang telepono ni Marivel sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Isang larawan na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Marivel. Ang larawan ay nagpapakita ng isang malaking lumang bodega sa labas ng Davao. At sa gitna nito ay nakaupo si Leo, nakatali ang mga kamay sa isang maliit na silya. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na isang maikling babala sa Taglish. Kung ayaw mong kumalat ang balitang tungkol sa nakaraan mo sa Maynila, tumigil ka na sa paggawa ng alahas at lumayo ka na sa buhay namin. Last warning, Luna. Ang katahimikan sa loob ng talyer ay naging kasing tulis ng isang punyal. Ang bawat hininga ni Marivel ay naging isang pasakit habang nakatitig sa kalagayan ng kanyang anak. Ang kaaway ay nagsisimula na sa kanilang pinakamaruming laro at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin na walang hangganan. Paano lalaban ng isang buwan kung ang liwanag nito ay dahan-dahang nilalamon ng isang ganap na eklipse? Ang liwanag mula sa screen ng telepono ay tila isang uling na direktang idiniit sa mga mata ni Marivel. Ang larawan ni Leo, ang kanyang munting anghel na nakatali ang mga kamay sa isang maruming silya sa gitna ng madilim na bodega.
ay nagdulot ng isang matinding panginginig na nagsimula sa kanyang mga daliri hanggang sa bahagi ng kanyang batok. Ang hangin sa loob ng talyer ay tila naging kasing kapal ng semento at ang bawat hininga ni Marivel ay naging isang gurgol ng pighati na pilit na kumakawala sa kanyang lalamunan. Marivel, huminga ka. Huwag kang padala sa takot. Iyan ang gusto nila. Ang mabilis na wika ni Marcelo habang dahan-dahang kinukuha ang telepono mula sa nanginginig na kamay ng babae. Ang kanyang mga mata, bilang isang abogado, ay agad na sumuri sa bawat detalye ng larawan. Tignan mo ang anino sa likod ni Leo. Ang liwanag ay nagmumula sa mataas na bintana. Ang bodega na ito, hindi ito malayo. Ito ang lumang imbakan ng tela ng mga krus sa labas ng lungsod. Hindi sumagot si Marivel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kawalan, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, nag-iiwan ng mga mapupulang marka na tila mga munting buwan ng galit. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya ang Marivel na nagmakaawa sa ulan. Siya na ang Luna na handang sumunog sa gabi. Habang nagpaplano sina Marcelo at Marcio sa isang sulok sa kabilang bahagi ng lungsod, ang mansyon ng mga Cruz ay nababalot ng isang kakaibang uri ng katahimikan. Isang katahimikan bago ang isang malakas na pagguho. Sa loob ng marangyang sala, ang boses ni Rowena ay tila isang matalas na sirena na bumabasag sa kapayapaan ng gabi. Ramoniel, I told you, hindi sapat ang mga pagbabantalang. Nakita mo ba ang mga balita? Ang koleksyon ni Luna ay sold out na sa Manila. Doña Victoria is already asking questions about why we are struggling financially. Ang sigaw ni Rowena habang pabalibag na inilalagay ang kanyang mamahaling bag sa sofa. Rowena, tumigil ka na. Ginawa na natin ang lahat. Pati ang bata ay ginamit na natin para patahimikin siya. Ang sagot ni Ramoniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at pagsisisi. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Ang marangyang buhay na pinangarap niya ay dahan-dahang nagiging isang kulungang gawa sa utang at kasinungalingan. Ang usapan nila ay biglang naputol ng ang marahas na pagtama ng kamao sa pintuan ay yumanig sa buong kabahayan. Walang pasintabi. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakauniporme, bit-bit ang isang makapal na folder at mga dokumentong may tatak ng korte. Ang sheriff. Mr. Ramoniel Cruz, narito kami para isilbi ang writ of execution at notice of eviction dahil sa hindi pagbabayad ng inyong mga utang sa bangko at sa napatunayang financial fraud sa kumpanya. Ang ari-ariang ito ay nasa ilalim na ng kumpiska. Ang seryosong pahayag ng opisyal. Ang mukha ni Rosminda, na kanina ay nakaupo ng tuwid sa kanyang silyang antigo, ay biglang namutla. Ang bawat alahas sa kanyang katawan ay tila naging mabigat na kadena na humihila sa kanya pababa. Hindi maaari. Ang bahay na ito ay ang aming dangal. Hindi niyo kami pwedeng palayasin ng ganito. Ngunit ang mga salita ay walang saysay, laban sa matigas na realidad ng batas. Sinimula ng mga tauhan ng sheriff na lagyan ng mga dilaw na tape ang paligid. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Rowena ay dahan-dahang umaatras. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng malulusutan, tila isang daga na handang iwanan ng lumulubog na barko. Mula sa malayo, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng gate, pinagmamasdan ni Marivel ang bawat sandali ng pagguho. Nakita niya ang paglabas ng kanyang dating biyenan na umiiyak habang bitbit ang isang maliit na bag ng mga alahas na ngayon ay wala ng halaga. Nakita niya ang pagkataranta ni Ramoniel, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling kasing tigas ng diamante. Ang tagumpay na ito ay walang tamis hanggat wala sa kanyang mga bisig ang kanyang anak. Attorney, sapat na ang panunood. Ang pabulong na wika ni Marivel kay Marcelo na nasa driver's seat. Ang bahay ay gumuho na.
pero ang halimaw ay nasa bodega pa rin. Oras na para bawiin ang buhay ko. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis sa harap ng mansyong unti-unti nang nagdidilim patungo sa isang lugar na puno ng panganib, ngunit puno rin ng pag-asa. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa isipan ni Marivel. Kapag tuluyan na niyang nabawi si Leo sa gitna ng lahat ng dumi at karahasan, magagawa pa kaya niyang ibalik ang kislap ng inosenteng bata sa mga mata ng kanyang anak? O ang sugat ng gabing ito ay mananatiling permanenteng lamat sa kanilang mga buhay? Ang malamig at kinakalawang na amoy ng bodega ay tila nanunuot sa bawat butas ng ilong ni Marivel habang dahan-dahan silang humahakbang sa loob ng madilim na gusali. Ang bawat pag-atungal ng kanyang mga sapatos sa maruming semento ay lumilikha ng isang mahabang alingawngaw na tila nagbababala sa mga aninong nagtatago sa sulok. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga siwang ng bubungan, kung saan ang mga alikabok ay sumasayaw sa ilalim ng maputlang sikat ng buwan. Sa dulo ng pasilyo, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na dahan-dahang umiindayog, nakita niya ang maliit na bulto ni Leo, nakayuko, nanginginig, at tila isang ibong nawalan ng pakpak. Nang maramdaman ni Rowena ang kanilang presensya, dahan-dahan itong humarap. Ang kanyang dating maayos na hitsura ay wala na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang labi ay nagagawa pa ring bumuo ng isang mapanirang ngiti. Huwag kang lalapit, Marivel. Isang hakbang mo pa at sisiguraduhin kong hinding-hindi ka na makikilala ng anak mo. Ang bulyaw ni Rowena, ang kanyang boses ay pumapatak na parang asido sa katahimikan ng gabi. Akala mo ba ay madali mo akong matatalo? I sacrificed everything for this family. Ako ang nagbigay sa kanila ng dangal na hinding-hindi mo kayang ibigay sa pagbebenta mo ng mumurahing bakal sa palengke. Hindi sumagot si Marivel. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Leo. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang punyal na itinusok sa kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya gumuho. Ang kanyang tindig ay kasing tatag ng mga hiyas na kanyang pinapanday. Sa likod niya, si Marcelo ay dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang mga kamay ay nakahanda sa anumang kailangang gawin, habang ang mga tauhan ng awtoridad ay nagsisimulang pumalibot sa paligid. Ang tagpong iyon ay mabilis na lumipat sa loob ng isang malawak at malamig na silid ng korte matapos ang ilang araw. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay amoy ng lumang papel at ng seryosong tungkulin ng batas. Nakaupo si Marivel sa isang panig, suot ang isang simpleng puting blusa na tila sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Sa kabilang panig, ang pamilya Cruz ay tila mga anino na lamang ng kanilang dating karangyaan. Si Ramoniel ay nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo, habang si Rosminda ay pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ilalim ng kanyang mamahalin, ngunit luma ng shawl. Tumayo si Marcelo sa gitna ng korte. Ang kanyang boses ay umaalingawngaw ng may awtoridad. Your Honor, ang ebidensyang hawak namin ay hindi lamang tungkol sa pananalapi. Ito ay tungkol sa sistematikong pag-abuso sa isang inosenteng bata upang makuha ang yaman na hindi sa kanila. Inilabas ni Marcelo ang isang maliit na kagamitan at ipinakita sa screen ang bidyong kinuha ni Mirasol. Ang bawat paghampas ni Rowena kay Leo, ang bawat pagmumura, at ang bawat pananakot ay napanood ng lahat sa loob ng korte. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang bundok. Nakita ni Marivel ang dahan-dahang pagyuko ng hukom. Ang mukha nito ay kababakasan ng matinding pagkadismaya at galit. And now, Your Honor, ang dugtong ni Marcelo, nais naming tawagin sa witness stand ang tanging nakakaalam ng totoong nangyari sa loob ng bahay na yon. Ang bata, si Leo Cruz. Naramdaman ni Marivel ang paghinto ng pagtibok ng kanyang puso nang makita ang kanyang anak na dahan-dahang inaalalayan patungo sa malaking silya sa harap ng korte.
Napakaliit ni Leo sa harap ng batas. Ang kanyang mga binti ay lundo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tumingin ang bata sa direksyon ni Ramoniel na tila nagbababala sa kanya sa pamamagitan ng isang matalim na titig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rowena na pilit na binibigyan siya ng isang peking ng ngiti na puno ng manipulasyon. Huminga ng malalim si Maribel. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan sa itaas, na tila nagbibilang ng mga sandali ng kanyang tadhana. Ang lahat ay nakasalalay sa sasabihin ng bata. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pait, at ang lahat ng pagpapanday niya sa sarili ay hahantong sa isang sagot mula sa mga labi ng kanyang anak. Leo, huwag kang matakot. Ang malumanay na wika ng hukom. Sabihin mo sa amin, sino ang gusto mong makasama? Sino ang totoong nag-aalaga sa iyo? Ang bata ay nanatiling tahimik. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng silya hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumipat kay Maribel. At sa isang sandali, ang lahat ng sakit at pangungulila ay nagtagpo sa kanilang paningin. Ngunit bago pa man makapagsalita si Leo, isang marahas na pagtayo ang ginawa ni Rowena sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at desperasyon, tila handang sumabog sa harap ng lahat. Leo, remember what I told you. Huwag kang magkakamali. Ang sigaw ni Rowena na agad namang sinuway ng mga gwardya. Ang bawat mata sa loob ng korte ay nakapako na ngayon sa bata. Ang tadhana ni Maribel bilang isang ina at ang kanyang kinabukasan bilang luna ay nakabitin sa isang napakanipis na sinulid ng katotohanan. Ano ang sasabihin ni Leo sa harap ng mga taong nagturo sa kanya ng takot at sa inang nagturo sa kanya ng pag-ibig na kailanman ay hindi namamatay? Sa loob ng malamig na silid ng hukuman, ang bawat hininga ay tila may bigat ng isang hatol. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang punyal na nakatutok sa puso ni Maribel habang pinagmamasdan niya ang kanyang maliit na anak sa witness stand. Ang mga kamay ni Leo ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng silya. Ang kanyang maliliit na binti ay nakalaylay at nanginginig sa takot. Nang sumigaw si Rowena, ang marahas na pagpalo ng gavel ng hukom sa ibabaw ng lamesang kahoy ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa buong silid. Hudyat ng huling babala sa babaeng wala ng kontrol sa kanyang sarili. Order in the court. Maupo kayo, Miss Alonzo, o ipapadetain ko kayo sa contempt. Ang matatag na utos ng hukom, ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpatahimik sa bawat sulok. Dahan-dahang lumapit si Marcelo kay Leo. Lumuhod siya ng bahagya upang maging kapantay ang paningin ng bata. Isang kilos na puno ng pag-unawa. Leo, tignan mo ako. Walang mananakit sa'yo rito. Gusto mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari noong gabing umalis ang nanay mo? Ano ang sinabi sa'yo ni Tita Rowena? Tumingin si Leo kay Maribel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ng kasinungalingan na itinayo ni Rowena ay tila dahan-dahang gumuho. Ang init ng pagmamahal ng isang ina ay nanunuot sa gitna ng malamig na batas. Sabi po ni Tita Rowena, basura raw po si nanay. Ang pabulong na simula ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng hikbi. Sabi niya, kaya raw po ako iniwan ni nanay dahil mas gusto niya ang pera kaysa sa akin. Tinuruan niya po akong magsinungaling noong pumunta si nanay sa gate. Sinaktan niya po ako kapag hindi ko sinunod ang gusto niya. Ang bawat salita ni Leo ay tila isang latigo na humahampas sa likuran ni Ramoniel. Nakita ni Maribel ang pagyuko ng kanyang dating asawa. Ang mga balikat nito ay nanginig at ang kanyang mga palad ay itinago niya sa kanyang mukha. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ay nang ituro ni Leo ang kanyang braso, kung saan makikita pa rin ang malabong pasa mula sa marahas na pagkakahawak ni Rowena noong gabing iyon sa bodega. Gusto ko na po kay nanay.
Ang patuloy ni Leo, ang kanyang mga luha, ay tuluyan ng pumatak at bumasa sa kanyang maliit na polo. Si nanay lang po ang laging nagluluto para sa akin. Si nanay lang po ang hindi ako tinatakot. Sa gitna ng pait at galit, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa daloy ng lahat. Biglang tumayo si Ramoniel. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Tumingin siya kay Rowena na ngayon ay nakayuko at pilit na nagtatago bago siya lumingon sa hukom. Your Honor, inaamin ko ang lahat. Ang malakas na sigaw ni Ramoniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at huling hibla ng kanyang konsensya. Rowena manipulated everything. Siya ang nag-utos na itaboy si Marivel. Siya ang nagsabing gamitin ang bata para makuha ang trust fund. I was weak, Your Honor. I was blinded by her promises. Pero hindi ko hahayaang saktan pa niya ang anak ko. Ang bawat tao sa loob ng korte ay napaigtad sa gulat. Ang pagkakanulo ni Ramoniel kay Rowena ay tila isang malakas na pagguho ng lupa na tumapos sa kanilang masamang alyansa. Nakita ni Marivel ang panlalaki ng mga mata ni Rowena. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel bago ito napalitan ng isang anyo ng ganap na pagkabaliw. Walang hiya ka, Ramoniel. Kasama ka sa lahat ng ito. Ikaw ang pumirma sa mga papel. Ang sigaw ni Rowena habang sinusubukang sugurin ng lalaki. Ngunit agad siyang napigilan ng 3 gwardya. Ang kaguluhan sa loob ng korte ay tila isang eksena mula sa isang trahedya, kung saan ang mga taong nagtayo ng tore ng kasinungalingan ay ngayon ay nadadaganan na ng sarili nilang mga bato. Matapos ang ilang minuto ng tensyon, muling bumalik ang katahimikan nang mag-anunsyo ang hukom ng pansamantalang recess bago ang pinal na desisyon. Naiwan si Marivel na nakatayo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas. Nararamdaman niya ang init ng kamay ni Marcelo sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta na nagbibigay sa kanya ng lakas. Nanay! Ang tawag na yon ay tila isang awit mula sa langit. Nakita ni Marivel si Leo na tumatakbo papalapit sa kanya. Hindi na pinansin ang mga harang ng korte. Sinalubong niya ang anak ng isang mahigpit na yakap. Ang bango ng buhok ng bata ay humalo sa kanyang mga luha ng kaligayahan. Sa gitna ng korte, sa harap ng batas at ng mga taong sumira sa kanya, muling nabuo ang mundo ni Marivel. Ngunit habang yakap niya si Leo, nakita niya sa di kalayuan ang malamig na tingin ni Rowena habang pilit itong inilalabas ng mga gwardya. Ang tingin na iyon ay walang pagsisisi, kundi puno ng isang sumpa na tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Sa kabila ng tagumpay, naramdaman ni Marivel ang isang kakaibang kilabot. Ang kalayaan ba ay tunay nang nakamit? O ito lamang ang simula ng isang mas malalim at mas mapanganib na yugto ng kanilang buhay? Ang hangin sa loob ng dating mansyon ng mga Cruz ay malamig at puno ng amoy ng alikabok. Tila isang libingan ng mga nakaraang pangarap na ngayoy gumuhuna. Ang bawat hakbang ni Marivel sa makintab na sahig na kahoy ay lumilikha ng isang malalim na alingawngaw, isang tunog na nagpapaalala sa kanya na ang bahay na ito, ang mismong pader na naging saksi sa kanyang pagkaalipin, ay sa kanya na ngayon. Binili niya ang lahat ng ari-arian mula sa bangko, gamit ang tagumpay ng koleksyong Luna. Ang mga chandelier ay hindi na kumikinang. Ang mga bintana ay nababalot ng hamog at ang bawat sulok ay tila bumubulong ng kanyang mga nakaraang pighati. Sa tapat ng malaking pinto, 2 anino ang dahan-dahang lumitaw. Hindi na sila ang mga haring at reyna ng Davao na dati ay nakataas ang noo. Si Rosminda ay nakasuot ng isang kupas na blusa. Ang kanyang mga mata ay lumubog sa puyat at hiya. Habang si Ramoniel ay nakatayo sa likuran nito, ang mga balikat ay nakalaylay at ang paningin ay nakapako sa lupa. Ang kanilang pagdating ay tila isang marahas na paalala ng karma na dahan-dahang gumagapang sa kanilang buhay. Marivel, anak.
Ang pabulong na simula ni Rosminda, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Humakbang siya ng bahagya papalapit, ngunit agad siyang huminto nang makita ang malamig na titig ni Marivel. Parang awa mo na. Wala na kaming matuluyan. Ang lahat ng alahas ko, ang lahat ng pera namin, kinuha na ng bangko. Isipin mo na lang ang mga taong pinagsilbihan mo kami. Hindi ba't may utang na loob ka pa rin sa amin dahil sa nanay mo? Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Marivel. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa gilid ng isang antigong lamesa. Nadarama ang bawat ukit nito. Utang na loob? Binayaran ko na yon ng 10 taon ng aking buhay, Rosminda. Binayaran ko na yon noong gabing itinapon niyo ako sa ulan na parang basurang walang pakinabang. Ang utang na loob ay hindi isang habambuhay na kadena, lalo na kung ang nagbigay nito ay isang halimaw. Marivel, please. Kahit para kay Leo na lang, ang singit ni Ramoniel, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Inangat niya ang kanyang mukha at doon nakita ni Marivel ang matinding pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Maling-mali ako. Nabulag ako ni Rowena, pero ama pa rin ako ni Leo. Huwag mo naman kaming hayaang mamuhay sa kalsada. Hindi mo na dapat binabanggit ang pangalan ng anak ko, Ramoniel. Ang malamig na sagot ni Marivel. Ang isang ama ay hindi nakatitig lang habang ang kanyang anak ay ginagamit na pain sa bodega. Ang isang ama ay hindi pumapayag na sirain ang pagkatao ng sariling dugo para sa pera. Tapos na ang oras ninyo sa buhay namin. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Marcelo mula sa opisina. Bitbit ang isang lumang folder na may tatak ng isang abandonadong ospital sa labas ng lungsod. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila may bitbit na isang katotohanang sapat na upang tuluyang wasakin ang anumang natitirang pundasyon ng pamilya Cruz. Inabot niya ang isang dokumento kay Marivel bago niya ito ipinakita kay Rosminda. May isang bagay na natuklasan ng aming investigasyon habang sinusuri ang mga assets ng inyong kumpanya. Ang panimula ni Marcelo, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Nahanap namin ang mga medical records ng iyong asawa, ang yumaong si Don Ricardo. 30 taon na ang nakalilipas. Namilog ang mga mata ni Rosminda at ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang tumakip sa kanyang bibig. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang utal na tanong ni Ramoniel, dama ang isang kakaibang kilabot na gumagapang sa kanyang likuran. Tumingin si Marivel sa dokumento at pagkatapos ay sa kanyang dating asawa. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng semento ng bodega. Ramoniel. Ayon sa records, si Don Ricardo ay napatunayang baog bago pa man siya mamatay. Ibig sabihin, hinding-hindi siya maaaring magkaroon ng anak. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang bundok na gumuho. Nakita ni Marivel ang dahan-dahang pagbagsak ni Ramoniel sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang ganap na kalituhan at sakit. Tumingin ang lalaki sa kanyang ina, kay Rosminda, na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso at pilit na humahawak sa dingding para hindi tumba. Sino ako, ma? Sino ang totoong ama ko? Ang nanginginig na tanong ni Ramoniel. Ang bawat salita ay punong-puno ng pait. Ang dangal na ipinagmamalaki mo, ang utang na loob na pilit mong isinusumbat sa lahat. Ang lahat ba ng ito ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan? Hindi makapagsalita si Rosminda. Ang kanyang pagkatao ay tuluyang nadurog sa harap ng babaeng dati niyang minaliit. Ang huling lihim ng mga Cruz ay naging isang apoy na tumupok sa huling hibla ng kanilang dignidad. Naiwan silang mag-ina sa gitna ng malawak na sala. 2 aninong walang pinagmulan at walang patutunguhan. Habang si Marivel ay dahan-dahang tumalikod upang puntahan si Leo sa itaas. Iniwan ang nakaraan sa dilim na nararapat para dito. Ang sikat ng umaga
ay dahan-dahang gumagapang sa mga pasilyo ng Santillan Center, isang gusaling amoy, bagong pintura at sariwang pag-asa. Ang dating mansyon na puno ng pait ay binuksan na ngayon sa mga kababaihang tulad ni Maribel, mga inang pilit na bumabangon mula sa mga latay ng buhay. Sa bawat lamesang gawa sa matibay na kahoy, may mga kagamitan sa paglililok ng alahas na naghihintay na bigyan ng anyo ang mga pangarap na dati ay itinuturing na imposible. Ang bawat dampi ng hangin sa mga kurtinang puti ay tila isang malumanay na haplos ng kalikasan, isang pagkilala na ang bagyo ay tuluyan na ngang lumipas. Nakatayo si Maribel sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ng mga unang estudyante na pumasok sa center. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot o pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging basa ng luha, ngayon ay nagningning na parang mga diamanteng dumaan sa matinding paglililok. Hindi na siya ang Maribel na yumuyukod sa harap ni Rosminda. Siya na ang pundasyon ng isang bagong bukas para sa mga tulad niyang biktima ng kawalan ng katarungan. Attorney, hindi ko inakalang ganito karami ang lalapit sa atin. Ang malumanay na wika ni Maribel nang maramdaman niya ang presensya ni Marcelo sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumapit si Marcelo, ang kanyang tindig ay puno ng paggalang at isang uri ng paghanga na hindi na niya pilit na itinataas. Your story inspired them, Maribel. Nakita nila sa iyo na ang ginto ay hindi lamang natatagpuan sa ilalim ng lupa, kundi sa kalooban ng isang taong tumangging sumuko. Sandaling nagtama ang kanilang paningin. Sa katahimikan ng silid, ang bawat tibok ng puso ay tila isang maingat na hakbang patungo sa isang bagong damdamin. Inabot ni Marcelo ang isang maliit na sobrang kulay abo. Ang papel nito ay magaspang at may tatak ng bilangguan. Dumating ito kaninang umaga, galing kay Ramoniel, ang seryosong pahayag ni Marcelo. Kinuha ni Maribel ang sobre. Nadarama niya ang bigat ng papel sa kanyang mga daliri. Ngunit ang bigat na yon ay hindi na umaabot sa kanyang puso. Nang buksan niya ang liham, ang sulat kamay ni Ramoniel ay nanginginig at hindi maayos. Puno ng mga salitang humihingi ng tawad at nagmamakaawang makita si Leo kahit sa likod ng rehas. Binanggit din nito ang kalagayan ni Rowena na ngayon ay nasa loob ng isang mental institution, tuluyan ng nilamon ng sariling kadiliman. Hindi tinapos ni Maribel ang pagbabasa. Sa halip, lumakad siya patungo sa kanyang lamesa kung saan nakasindi ang isang maliit na burner na ginagamit niya sa paghihinang ng mga alahas. Ang asul na apoy ay sumasayaw ng may katapatan. Inilapit niya ang dulo ng liham sa apoy. Ang papel ay dahan-dahang nangulubot, naging itim, at tuluyang naging abo na tinangay ng hangin palabas ng bintana. Ang bawat salita ng pagsisisi ni Ramoniel ay naglaho nang walang iniwan na marka. Nagawa mo na ba siyang patawarin? Ang tanong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Maribel. Ang patawad ay hindi para sa kanya, attorney. Para ito sa akin at para kay Leo. Pinapalaya ko na ang galit ko para magkaroon ng puwang ang pagmamahal na nararapat sa amin. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Sa labas ng silid, narinig ni Maribel ang mabilis na pagtakbo ng mga paa sa hallway. Bumukas ang pinto at pumasok si Leo, ang mukha ay puno ng pawis at ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Bitbit niya ang isang maliit na drawing ng isang malaking bahay na may maraming bulaklak at 2 taong magkahawak kamay sa harap nito. Nanay, tignan mo, ito ang center natin. Ang sigaw ni Leo habang ipinapakita ang kanyang gawa. Niyakap ni Maribel ang kanyang anak, ang init ng katawan ng bata ay ang tanging kayamanan na hinding-hindi niya ipagpapalit sa anumang hiyas sa mundo. Sa gitna ng yakap na yon, naramdaman niya ang dahan-dahang pagpapatong ng kamay ni Marcelo sa kanyang balikat, isang tahimik na pangako na sa mahabang paglalakbay na ito, hindi na niya kailangang maglakad ng mag-isa.
Ang Santian Center ay hindi lamang naging lugar ng paggawa ng alahas. Ito ay naging simbolo ng muling pagsilang, ngunit habang lumulubog ang araw sa Davao, isang matamis na katanungan ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ngayong nakamit na ni Marivel ang katarungan at tagumpay, handa na ba siyang buksan ang kanyang puso para sa isang bagong pag-ibig na walang bahid ng utang na loob, kundi puro at tapat lamang? Ang dapit hapon sa baybayon ng Davao ay tila isang pintura ng kalangitan na binalot ng mga kulay ng dalandan, lila at ginto. Ang bawat halik ng alon sa pampang ay tila isang banayad na paalala na ang dagat, gaano man ito kalakas magngit-ngit sa gitna ng unos, ay laging bumabalik sa kanyang katahimikan. Ang hangin ay may dalang amoy ng asin at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak mula sa mga mesa na nakahanda para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Santian Center. Sa paligid, ang mga malulutong na tawanan ng mga kababaihan at ang mga kwentuhan ng mga bisita ay humahalo sa banayad na tunog ng gitara sa di kalayuan. Lumilikha ng isang himig ng ganap na kapayapaan. Nakatayo si Marivel sa tapat ng dalampasigan. Ang kanyang puting linen na gown ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Nakasuot siya ng isang simple ngunit napakagandang kwintas, isang perlas na nakakulong sa loob ng isang gintong hawla na hugis kamay. Ang kanyang sariling disenyo na tinawag niyang laya. Ang kanyang mga paa ay nakalubog ng bahagya sa malambot na buhangin. Nadarama ang bam ng tubig na tila isang huling basbas ng kanyang nakaraan. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang pait ng utang na loob na dati ay siyang tanging nagpapatakbo sa kanyang buhay. "Nanay, tignan mo ang nakuha ko." Ang masayang sigaw ni Leo habang tumatakbo papalapit sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na kabibe na kumikinang sa ilalim ng papasikat na buwan. Yumuko si Marivel at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang mga mata ni Leo ay wala na ang anino ng takot na nakita niya noong nasa bodega sila. Ang bata ay muling naging bata, puno ng kuryosidad, pag-ibig at buhay. Isinuot ni Marivel sa leeg ng anak ang isang maliit na pendant na hugis puso na may nakaukit na laya sa likod. Ito ang kanyang pangako sa bata na hinding-hindi na muling magdidilim ang kanilang mundo. Para sa iyo ito, Leo, para hinding-hindi mo malilimutan na ikaw ang pinakamahalagang hiyas sa buhay ni nanay. Ang pabulong na wika ni Marivel bago hinalikan ng noo ng anak. Nang tumakbo muli si Leo pabalik sa kanyang mga kalaro, naramdaman ni Marivel ang isang matatag na presensya sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bango ng malinis na dagat at ang init na nagmumula sa lalaking nakatayo sa tabi niya ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa kanyang puso. "Ang ganda ng gabi, hindi ba?" Ang malumanay na tanong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay tila isang pamilyar na kanta na nagbibigay ng kapanatagan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Marivel. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumabit sa mga daliri ng babae. Isang kilos na puno ng paggalang at namumuong damdamin. "Sobra, attorney. Minsan, hindi ako makapaniwala na narito na tayo. Pakiramdam ko, nananaginip pa rin ako." Ang sagot ni Marivel. Ang kanyang boses ay may halong saya at bahagyang panginginig ng damdamin. "Hindi ito panaginip, Marivel. Pinanday mo ang buhay na ito gamit ang sarili mong pawis at luha. You deserve every bit of this happiness." Ang wika ni Marcelo habang dahan-dahang inihaharap si Marivel sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga mata ng abogado ay nagpakita ng isang katotohanang matagal na niyang itinatago. Isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang suportang walang hangganan. At gusto kong malaman mo na sa bawat susunod na kabanata ng buhay mo, hindi mo na kailangang mag-isip kung sino ang sasalo sa'yo kapag napagod ka. Narito ako, Marivel, at hinding-hindi ako aalis. Naramdaman ni Marivel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay isang uri ng kaba
na nagdadala ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang dahan-dahang paglapat ng kanyang ulo sa balikat ni Marcelo ay tila ang huling piraso ng puzzle na nakumpleto ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng katahimikan ng baybayin, habang ang mga bituin ay nagsisimulang magningning sa itaas, naramdaman ni Marivel ang ganap na paghilom ng kanyang mga sugat. Ngunit habang sila ay nakatayo doon, pinagmamasdan ang kawalan ng hangganan ng dagat, isang malalim na kaisipan ang sumagi sa isipan ni Marivel. Ang katarungan ay nakamit na, ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay, at ang pag-ibig ay muling kumatok sa kanyang pintuan. Ngunit sapat na ba ang lahat ng ito upang tuluyan niyang makalimutan ang anino ng nakaraan kapag ang kanyang anak ay nagsimula ng magtanong tungkol sa katotohanan ng kanyang pinagmulan? Handa ba siyang harapin ang huling hamon ng pagiging isang ina? Ang pagsasabi ng totoo sa gitna ng isang mundong itinayo sa mga hiyas at lihim. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang tanong na naghihintay ng sagot, habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa kanila nang may pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa, ngunit puno rin ng mga bagong pagsubok na tanging ang isang pusong pinanday ng apoy ang makakayanan. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng tubig sa isang malinis na batis. Ang Santillan Center ay hindi na lamang isang maliit na talyer sa Davao. Ito ay naging isang tanyag na institusyon kung saan ang bawat piraso ng alahas na lumalabas ay may dalang kwento ng katatagan at muling pagkabuhay. Ang bawat ukit sa pilak at bawat kinang ng ginto na nanggagaling sa mga kamay ng mga kababaihang tinuruan ni Marivel ay tila mga titik ng isang mahabang tula tungkol sa pag-asa. Ang gusali ay amoy ng sariwang kape, mainit na metal, at ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak na hinding-hindi nawawala sa bawat mesa. Sa gitna ng malawak na hardin ng center, nakatayo ang isang estatwa ng isang babaeng tila binubuo mula sa mga piraso ng basag na kristal, ngunit ang kanyang mukha ay nakatingala sa langit ng may ganap na kapayapaan. Ito ang simbolo ng luna, ang liwanag na hindi kailanman sumusuko sa dilim. Nakatayo si Marivel sa tapat nito, suot ang isang simpleng asul na dress na tila kulay ng dagat sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat daliri niya ay matatag at puno ng tiwala sa sarili. "Nanay, tignan mo, nakakuha ako ng mataas na marka sa sining." Ang masayang sigaw ni Leo habang tumatakbo papalapit sa kanya. Ang bata ay isa na ngayong masiglang binatilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at isang uri ng kabaitan na hiram niya mula sa kanyang ina. Bitbit niya ang isang sertipiko na tila isang gintong medalya sa kanyang paningin. Yumakap si Marivel sa kanyang anak, nadarama ang tibok ng puso nito na siyang tanging musika na kailangan niya sa buhay. "Proud na proud ako sa iyo, Leo. Laging mong tandaan, ang tunay na sining ay hindi lamang nasa kamay, kundi nasa puso na marunong magmahal at magpatawad." Dahan-dahang lumapit si Marcelo, ang kanyang tindig ay nananatiling matikas at puno ng katapatan. Hindi na siya ang abogado na nakilala ni Marivel sa gitna ng ulan. Siya na ang katuwang niya sa bawat pangarap at bawat pagsubok. Inabot ni Marcelo ang isang maliit na kahon ng alahas na kulay pelos na asul. "Para sa iyo, Marivel, hindi ito galing sa center. Gawa ko ito sa tulong ni Tita Carmen." Ang malumanay na wika ni Marcelo, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kislap na mas makinang pa sa anumang hiyas. Nang buksan ni Marivel ang kahon, nakita niya ang isang singsing na gawa sa puting ginto na may 2 maliliit na hiyas na tila magkayakap. Isang perlas at isang sapiro. Walang kailangang sabihin. Ang bawat dampi ng hangin sa kanilang balat at ang pagtatama ng kanilang mga paningin ay sapat na upang ipahayag ang isang pangakong walang katapusan. Dahan-dahang isinuot ni Marcelo ang singsing sa daliri ni Marivel, at sa sandaling iyon,
Ang bawat sakit ng nakaraan ay tuluyan ng naging bahagi ng isang kwentong tapos na. Nabalitaan ni Marivel na si Ramoniel ay nakalaya na, ngunit namumuhay na ito ng tahimik sa malayo. Nagtatrabaho bilang isang simpleng kargador upang mabuhay, habang si Rosminda ay nanatili sa isang maliit na bahay ampunan para sa mga matatanda, malayo sa karangyaang dati nitong ipinagmamalaki. Si Rowena naman ay nanatili sa kanyang sariling mundo sa loob ng ospital, patuloy na nakikipag-usap sa mga anino ng kanyang nakaraan. Hindi sila kinamumuhian ni Marivel. Sa halip, ipinagdarasal niya na sana ay mahanap din nila ang kanilang sariling kapayapaan sa gitna ng kanilang mga pagkakamali. Ang utang na loob na dati ay siyang naging kadena ni Marivel ay naging isang tulay na lamang patungo sa kanyang tagumpay. Natutunan niya na ang tunay na pasasalamat ay hindi binabayaran ng pagkaalipin, kundi ng pagiging isang mabuting tao na handang tumulong sa iba. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging mga ukit na nagbigay ng karakter sa kanyang pagkatao, tulad ng isang alahas na mas pinapahalagahan dahil sa mga detalye nito. Habang lumulubog ang araw sa Davao, pinagmamasdan ni Marivel ang kanyang anak na naglalaro sa damuhan at ang lalaking mahal niya na nakahawak sa kanyang kamay. Ang langit ay binalot ng kulay ng tagumpay at pag-ibig. Wala ng ulan na nakakatakot, wala ng dilim na nakakabulag. Ang buwan ay nagniningning ng buong ningning, hindi dahil nagnakaw ito ng liwanag, kundi dahil tinanggap nito ang kanyang sariling paglalakbay mula sa anino patungo sa bukang liwayway.